Samahan niyo po ako sa aklat ng mga gawa. Acts chapter 15. Acts 15, aklat po ng gawa, kabanatang 15, talatang 36. And after some days, Paul said to Barnabas, "Let us return and visit the brothers in every city where we proclaim the word of the Lord, and see how they are." Now Barnabas wanted to take with them John called Mark, but Paul thought best not to take with them one who had withdrawn from them in Pamphylia and had not gone with them to the work. And there arose a sharp disagreement, so that they separated from each other. Barnabas took Mark with him and sailed away to Cyprus. But Paul chose Silas and departed, having been commended by the brothers to the grace of the Lord. And he went through Syria and Cilicia, strengthening the churches. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay patuloy na humihingi ng tulong sa inyo para sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita. Kausapin po kami, tulungan ng aming puso at kaisipan na maunawaan po namin ang inyong mga katotohanan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, tapong lahat ng aming dalangin. Amen. Ang pagmimisyon ay hindi madaling gawain at hindi ito isang simpleng magmimisyon, lalabas at mangangaral ng salita ng Diyos. Yung pag-usapan nating talata, mga kapatid, ay isinasama siya sa chapter 16. Ano po? Malimit po siyang sinasama. Pwede siyang, yung verse 36 hanggang chapter 16, verse 5, ay pwede siguro pagsamahin. Depende kung saan mo titingnan ang ideya kung paano siya gustong gawin ng isang manggagawa ng Diyos. Pwede siyang pagsamahin para tawagin po yung segment na yun o bahagi na yun na companion on mission. Pwede po yun. The negative and the positive one. And kaya lang, para sa akin, kung bakit hinati po yan noon ng ganyan, pinagsama yung conflict sa loob ng mission, kaya pinagsama sa isang chapter ang conflict sa church o doon sa mga magtuturo at conflict din sa kanilang mga kasama. Kaya para sa akin, mas appropriate ang pagkakagawa sa chapter 15. Pero hindi naman pangit kung gagawin din naman na hanggang verse 35 lang ang chapter 15 at magsisimula na ang chapter 16 sa verse 36. Okay, either way, uubra naman po siya, depende kung paano po siya gustong gawin. But I think it's more of the conflict. Para sa akin po yun, agree ako dun sa pagkakahati niya. But anyway, kapag nasa mission field ka, gusto mo may kasama kayo lagi. Isa sa mga napag-usapan namin at pinag-uusapan namin ni Pastor Tim Kelly the last time na nagta-travel kami, sabi niya sa asawa niya kay Sister Linda, siguro maganda papuntahin sama natin yung mga ibang mga singles natin dito para makita nila yung buhay sa other side ng mundo at hindi lang ganun kasimple sa Germany at kung gaano kahirap sa Pilipinas. Yun po yung isa sa mga napag-usapan nila. Kaya para daw makita kung ano ang meron sa Pilipinas. At gusto mo may kasama kayo, lalo na kung, alam niyo ba yun?
Magtuturo ka ng kahit saan, gusto mo may kasama. Merong kasama na tutulong sa'yo, minsan audience lang, pero natutuwa ka na meron kang kasama. Ngayon, magkakaroon din ng conflict ang dalawang magkaibigan sa dinami-dami nilang dinanas na conflict sa buhay sa mission. Maghihiwalay sila dahil sa isang makakasama nila sana sa misyon. Kaya tutuloy po natin yung pag-aaral natin, conflict in the mission. Talakay na po natin ang verse 1 to 35, conflict because of culture. And then yung susunod is conflict because of companion. Okay, kung yung unang punto, kung gusto niyo pong palitan conflict because of teachings, I think that will be, pwede rin po siya. Okay? But in verse 36, eto mag-aaway sila, no? Pastor, nangyayari ba yan sa misyon? Nangyayari ba yan na parehong manggagawa, naghihiwalay? Opo. Kahit po Bible school ay nadidevelop yung iba dahil sa kanilang conflict with companion. Ngayon pag-usapan natin, ano ang meron. Nahati din po ito ang conflict because of companion. Una, yung kanilang plan ng pagmimisyon. Yung ikalawang bahagi nito, yung kanilang conflict o yung kanilang issue. And then yung dulo po niyan ay kung ano ang kanilang resolution. Okay, kung gusto niyo pong hatiin ulit yon. Sabi na in verse 36, after some days, Paul said to Barnabas, ito po yung pinag-uusapan, gano'ng katagal na sila bago nila naisip yung mga bagay na yan? Siyempre, pag binabasa niyo ang Bible niyo, kung wala kang gagawin sa buong araw, kaya niyong basahin ang aklat po ng Acts. Kahit kalahating araw lang. Kaya niyo pong basahin yan. Kahit nagmimerienda pa kayo, kaya pong basahin yung buong Acts. Mangangawit ka nga lang. Kaya pag binabasa nyo ito, pastor, parang dikit-dikit lang. Hindi po ito, no? Siyempre, sinamarize po yan. Linagyan sa summary. Hindi po itinala ni Dr. Lucas ang lahat, pero tinala niya kung ano yung mga importante para sa kanya. Kung alalahanin po natin, maliban sa ibinasa yung sulat at ibinigay yung sulat ng Jerusalem Church sa simbahan ng Antioquia, yung dalawang tagapagturo na pinadala nila na si Silas at si Judas, pinadala sila hindi para sabihin lang kung ano yung nilalaman ng sulat. Malinaw po ang pagkakalagay ng salita ng Diyos na kung saan ang mga to ay nagturo. Sabi doon sa verse 32 ng chapter 15, and Judas and Silas, who were themselves prophets, encouraged and strengthened the brothers with many words. Ibig sabihin, tumalakay pa sila at nagturo pa sila ng salita ng Diyos habang sila ay nandoon. Hindi ito isang simpleng binasa yung sulat, okay, at nag-usap sila na sandali, tapos umalis na. Hindi po siya ganon. It takes a lot of time para magawa po at masabi na sila ay encouraged o tinuruan sa salita ng Diyos. And then in verse 36 or verse 35, sabi niya, but Paul and Barnabas remained in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord with many others. Ibig sabihin, ang tagal na nila na nandoon, dinala yung sulat, nandun sila at pinag-usapan ang salita ng Diyos. Ito po yung pinakamahirap sa panahon po natin. Minsan hindi na yung Bible ang pinag-uusapan. Minsan pinag-uusapan yung encouragement para manatili sa pananampalataya ang isang mananampalataya. Look for a verse, hanap ka ng isang linya ng Biblia na palagay mo na ay makakatulong sa iyo. Malamang-lamang ngayong Sunday o by next Sunday, ang topic ng maraming simbahan ay bagyo. And God is a faithful God. Mga yun po yung mga pwede nilang matalakay. God is beyond the storm. Mga lessons na pwede po nilang ituro. Ang tendency is to simply encourage people sa kanilang kalagayan, pero hindi talaga natatalakay ang salita at kwento ng salita ng Diyos. Pero itong mga mananampalataya, itong tagapagturo, si Silas, si Judas,
si Pablo at si Bernabe, hindi nila pinababayaan yung pagkakataon na hindi po sila makakapag-aral ng salita ng Diyos. Tapos, after a long while, yun po yung some days, hindi po to 3 araw, 4 na araw, 1 linggo. Ang pinakakonting assumption nila ng mga nag-aral ng aklat ng gawa ay 2 buwan. Paglipas ng 2 buwan, ito daw yung kanilang ginawa. Siguro nga, pero yun po yung pinakakonti. Paglipas ng 2 buwan, napag-isipan daw nila, ni Pablo, na bisitahin ang mga simbahan. Ito po yung kwento. And after some days, Paul said to Barnabas, "Let us return and visit the brothers in every city where we proclaim the word of the Lord and see how they are." Ang galing, Ang ganda ng plano. Pangit ba? Yan po yung isang pinakamagandang plano na meron para sa mga misyonero, is to go back to the place where they started the mission. Ang isa sa mahirap sa mga misyon, kapag yung misyonero ay nagsimula ng simbahan, tapos meron nang naitalagang mga pastor o mga mangunguna sa simbahan, minsan yung pastor hindi na i-welcome yung mga misyonero pagbalik. Baka sabi, pastor naman, ikaw naman, hindi, wala yata ang ganun. Merong isang pastor na isang misyonero bumisita sa simbahan kung saan siya nagmisyon. Hindi siya nagbisita sa church. Para linawin ko lang po yung kanyang kwento. Sabi niya, hindi ako nagbisita sa simbahan. Binisita ko yung Bible study ko na mayroong sakit. Sabi ng misyonero. Binisita yung may sakit ng misyonero. Yung pastor na galit. Bakit daw niya binisita yung kanyang membro? Alam mo gano'ng kahirap yun? How insulting paano nakaka-insulto yun para sa isang misyonero na nagpasimula ng simbahan at ibinuhos ang kanyang buhay pagkatapos yun lang ang sasabihin ng pastor na naiwan doon sa church? Alam mo gano'ng kahirap yun? Gaano kasakit para sa kanya? It should be welcome. Dapat meron siyang welcome, tapos patuturuin siya sa church. Tingnan niyo naman ang Bible, Si Pablo, si Bernabe, muntik nang namatay doon sa mga simbahan na sa lugar na sila ay nangaral ng salita ng Diyos. Alam naman natin na si Pablo ay binato almost to the point of death. Halos ikamatay niya yung pagbabato sa kanya ng mga tao. Pero ang sabi niya kay Bernabe, balikan natin lahat yung napuntahan natin. Kasi merong mga mananampalataya doon. Alam niyo ba yon? Kung susumahin dapat natin ang Kristyanismo, dapat hindi sila magkakahiwalay. Kung hindi, dapat magpapalakasan sila sa pananampalataya. Tutulungan sana sila, kumusta na sila, ano yung kulang sa pananampalataya o anong kulang sa kanilang mga kaalaman, baka pwede siyang punuan yung mga kulang at bagay na to, baka may problemang dapat ayusin, pwede nilang ayusin. Kaya pagka mga misyonero, babalik doon sa pinanggalingan nilang simbahan, they should be welcome. At kung pagtuturo sila, mas maganda. Mas masaya, mas matututo ang mga mananampalataya sa salita ng Diyos. Kaya ito yung plano nila. No? Ito maganda. Iikot sila ulit. Pag tinignan nyo na naman yung mapa ninyo, yan ang mapa. Mahilig ako sa mapa. No? Sa Acts kasi ito. Kung hindi niya titignan, yung pinuntahan nila dati, yun po yung kanilang babalikan. Si Bernabe at si Pablo. Para saan? Kukumustahin sila sa kanilang kalagayan, sa pananaw, sa turo, sa salita ng Diyos. Sa panahon natin, ito yung maganda sanang ginagawa. Magtutulungan ang mga tao sa salita ng Diyos. Noon bias ako. Ayoko nagturo sa iba. Ayoko silang puntahan at magturo sa iba.
Pero ngayon na-realize ko, kailangan pala yung tulungan sa pananampalataya. Hindi po sakop at nakukuha lahat ng isang, di ko alam baka siguro mali ako, pero wala sa isang denomination ang lahat ng turo at pangunawa sa salita ng Diyos. Minsan nakala ng iba, kami lang yung merong tamang turo. Kami lang ang merong tamang pananaw sa salita ng Diyos. Siguro nga. Kahit po sa pananambahan, merong conservative in music, tapos yung iba naman ay emotional. Pagbanggain ko lang po. Sabi ng mga conservative, puro kayo damdamin sa pag-awit. Sasagot yung kabila, kayo naman puro kayo panglibing sa pananambahan. Kayo, saan kayo doon? Whenever we have worship, ikaw, doon ka sa may emosyon o doon ka sa pangpunebre? Pag kumantay na halos parehas lang naman, Di ko alam kung meron kayo napanood sa YouTube na merong isang tao, kumanta siya ng isang kanta. Ganito kakanta, sabi na ang Baptist. Okay. Tapos, Seventh-day Adventist, sabi na, ganito kakanta ang Baptist. Ganito kakanta ang Pentecostal. Same song. Ang galing niya na paano yung nagagawa. Kaya lang, ano bang meron sa Bible? Pag nagbasa kayo ng mga awit, aklat ng awit, o yung mga kanta na mga unang nagsulat sa Biblia, yung content ng kanta nila ay punong-puno na may kaugnayan sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. That's the content. Yun po yung pinagmamalaki ng conservative sa music. Pero, yung kanilang dating sa kanilang pag-awit ay meron ding emosyon. Ang aklat po ng awit ay punong-puno ng emosyon. Tingnan niyo, pag kakantahin yung To God be the glory, great things He has done. Maganda siya. To God be the glory, great things He has done. La 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 la. Di ba kahit sa birthday nyo, ayaw nyo naman kakantahin yung birthday mo. Happy birthday to you. Paano kung kinanta siya ng ibang paraan? Happy birthday to you, ikaw ay bukod na pinagpala sa mga may kaarawan ngayon. Happy birthday. Tapos buhay na buhay ka, tapos ibubulo mo yung candle. Masaya ka bang bubulo mo yung candle? Hindi, di ba? Kasi birthday, tuwang-tuwa yung kaarawan. At hindi siya ganon inaawit. Kaya yung poetry, yung awitin sa psalm, punong-puno sila ng emosyon. Kaya pag sinabi natin kakanta ka, kasama ang emosyon sa pagkanta. Dahil pag hindi siya kasama, alam mo yun? Joy to the world, the Lord has come. Tama naman yung tono. Tapos joy to the world yung kanta mo, tapos malapit na kami lahat makatulog. It's just a part of it. Kaya kung pagsasamahin sana yun, magandang content with the emotions of the content, mas maganda yung kanyang pag-awit. Intindihan po natin. Kaya po pag pinag-uusapan natin ang pagmimisyon, and they go out and do a lot of this, yung salita po ng Diyos ang panuntunan ng lahat po ng ito. Hindi dahil kinanta nung conservative church, yun po yung tamang kanta. Lagi nga tinanong yan doon sa isang magaling na mangangaral sa Pilipinas, dahil conservative siya, sabi, Pastor, do you agree na kinakanta yung mga modern songs? Simple lang ang sagot niya.
God had blessed them wisdom and talent para magsulat sa panahon po natin. Why not? Gamitin natin yung kanilang mga kanta. Ganun po kasimple sagot niya. Tapos ang kakantahin natin yung lyrics na hindi mo mismo maintindihan. Paano mo siya appreciate ang Diyos? Alam niyo yun? Yung kanta na maganda po yung content, di mo naintindihan naman. Gusto niyo bang gamitin yun na kanta? Di mo maintindihan naman yung kanta, di mo maintindihan yung content. Tapos gusto mo may damdamin kang umawit sa hindi mo naintindihan. Mahirap naman na kakantahin mo siya. Mas maganda na intindihan mo yung kanta, mailalagay mo yung tamang emosyon. Kaya yung pag sinabing kami lang ang meron tamang turo, pag-isipan mo ng mabuti ang bagay na yun. Kaya mga kapatid, it's good to help one another. Kaya ito po yung gagawin sana nung dalawang magkaibigan na misyonero. Kaya lang, nagkaroon sila ng issue at nagkaroon sila ng conflict. Ano ang conflict? Sabi niya sa verse 37, Now Barnabas wanted to take with them John called Mark. O, anong masama? Wala naman, di ba? Pastor, maganda naman. I agree. Maganda naman po yan na mayroon silang kasama sa kanilang pagmimisyon. Sino ba naman ang ayaw na may makasama siya sa kanyang pagmimisyon? Hayaan niyo po basahin ko sa Tagalog. Ibig ni Bernabeng isama si Juan na tinatawag ding Marcos. O di, anong masama doon, Pastor? Wala. Magandang ideya ni Bernabe? Yes. Pero tama naman din naman si Apostol Pablo. Bakit? Sabi niya sa verse 38, But Paul thought best not to take with them one who had withdrawn from them in Pamphylia and had not gone with them to the work. Pangit ba na isama si Marcos? Hindi. Masama bang isama si Marcos? Hindi din. Pero maganda bang ideya na isama si Marcos? Kung ako si Pablo, mukhang ayaw ko rin. Bakit? Nangiiwan eh. Sino ba naman ang gusto sa nangiiwan? Diba? Kahit nga sa relasyon, ayaw natin merong nangiiwan. Walang iwanan. O, tas gawa-gawa pa kayo ng sign. O, kaya, kaibigan tayo walang iwanan. Laban. O, tapos, nagkagulo la. Simpleng bagay lang, nagkagulo. Ganito yung pagkalagay po ng Tagalog. Ngunit ayaw ni Pablo sapagkat hindi siya nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain, kundi humiwalay sa kanila sa Pamphylia. Balikan natin yung istorya. Pumunta si Bernabe at si Pablo kasama si Marcos, tinatawag siyang si John na tinatawag na Marcos, pumunta sila ng Cyprus. Magandang ideya. Yes, kasama naman nila sa buong misyon. Hindi po ito yung pumunta sila tapos ayoko na sa mama, malamok dito. Ayoko na sa mama, medyo pangit yung kalagayan. Mga kapatid, sumama po si Marcos sa buong misyon nila sa lugar po ng Cyprus. Nung tutungo na sila ng Pamphylia, doon po siya umatras. Hindi natin alam ang dahilan. Wala po nakakaalam sa alinmang kadahilanan bakit siya umalis. Dalawa po ang pangunawa ng interpretation pong ito. Ito yung isa. Sabi nila, mali ang ginawa ni Bernabe kung bakit ang blessing ay binigay kay Pablo at sa kanyang kasama. It could be right. Okay, pwede yun Kasi kung susundin po natin yung mga linya, doon sa verse 40, sabi niya, But Paul chose Silas and departed, having been commended by the brothers to the grace of the Lord. Mukhang ang blessing nga naman ay napunta kay Paul, kasi mali daw si Barnabas. Ilagay po natin ang sarili natin sa istorya.
Isipin niyo pong mabuti. Mali ba si Barnabas? Kung kayo nandoon, nanonood kayo ng kwento, at kayo ay nandoon, kayo ay kasama sa namumuno sa Antioch Church. Tapos nakita niyo itong istorya, nandito yung istorya na to, nag-aaway yung magkaibigan. Ang pagkakalagay po nito sa kanyang pagkakasabi ay nagkaroon sila ng sharp dispute, sharp disagreement. Ibig sabihin, masakitan pong pananalita ito. Pag sinabi nating sharp dispute, hindi ito yung konting tampo lang, alam niyo yun? Konting tampo, tapos chocolate lang katapat, tapos bati na kayo magkaibigan. Okay? Konting biro lang niya, friend na kayo ulit. Hindi po ito ganun. Magkaibigan po ito at nagsagutan talaga sila na hindi biro. Masakit yung pananalita ng bawat isa. Sukdulan, naghiwalay sila ng landas. Ayon sa isang interpretation, o sa pagkaunawa nila dito, mali daw ang ginawa ni Bernabe kung bakit yung blessing ay napunta kay Pablo. Okay, pwede po yun. Pero gusto kong sakyan yung pangunawa ng isang interpreter. Ganito po niya tinignan. Correct niyo po ako pagka-disagree kayo mamaya. Sabi niya, si Bernabe ang nasa isip niya o ang meron sa kanya, siya ay kumilos na parang isang pastor. Gusto niyang bigyan ng second chance si Mark. Si Pablo, kumilos siya at nagsalita siya bilang isang misyonero. Ayaw niyang merong pabigat sa kanilang paglalakbay. Yung inaasahan mo na sasama sa'yo, tapos iiwan ka. Mahirap po yun. Sige, sama ako, pupunta ako dyan. Alam mo yun, yung puting-puti na yung mata mo, hindi pa dumarating yung Kung sinabon mo yung uwak, puti na siguro, hindi pa rin siya dumarating. Mahirap po yun. Are they both correct? Yes. Palagay ko parehas naman silang tama. Si Bernabe ay kumilos at nagsalita bilang isang pastor. Si Pablo kumilos at nagsalita katulad ng isang misyonero. Naging kapakinabangan ba si Marcos? Naayos ba si Marcos? Nais kong tingnan natin minsan nakala natin, hanggang matatapos po yung aklat po ng gawa, hindi na natin mababasa na si Bernabe at saka si Pablo nagsama sa misyon. Hindi na po sila nagsama. Ayon sa aklat po ng gawa na, Pastor, nagkabati ba yan? Hindi natin alam. Nagsama sila sa misyon, sa aklat po ng gawa, di na natin mababasa. Pero naniniwala ako na sila yung nagbati. Okay? Nagkasundo rin yung dalawa. Siyempre hindi na natin mababasa lahat. Hindi kasi yun ang gustong ipakita ni Dr. Lucas kay Teopilo patungkol sa kwento ng aklat ng gawa. Dahil ang gusto nang ipakita ay ang pagkilos ng banal na espiritu sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Yun po yung Acts. Okay? Hindi niya kailangan i-detalye yung iba pang mga istorya dahil hindi po yun kakatulong dito. Ikalawa, hindi talaga siya kasama sa misyon. Ang magkasama lang si Pablo, si Silas, si Timoteo, si Tito. Kahit nga yung ibang kwento nila sa ibang mga mananampalataya na nakakasama nila, halimbawa, sa mag-asawang nagturo, okay? Sa iba pang mga tagapagturo, di nila masyadong binabanggit. They just cross the roads with them, nagkasama lang sila for a while, tapos naghihiwalay din. Bakit ako naniniwala na nagkabati sila? At bakit ako naniniwala na mayroong tama ang pagkilos ni Bernabe? Samahan niyo po ko sa aklat po ng Kolose. Colossians chapter 4.
Doon na po kayo. Colossians, o Colossae chapter 4 verse 10. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo. Okay? Okay? Ito yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossae. Hindi niya sila na-meet, ano? Hindi si Pablo nag-mission dyan. Sabi niya sa verse 10, Aristarchus, my fellow prisoner, greets you. Okay, kasama niya nakabilanggo si Aristarchus, si Pablo. Ito na po. And Mark, the cousin of Barnabas. Mukhang magpinsan pala sila, kaya naman pala close yung dalawa. Okay, maintindihan natin. Bakit siya sinama? Close pala yung magpinsan, kaya sinama niya. Pero, may katugtong, sabi na, concerning whom you have received instructions. If he comes to you, welcome him. Agoy, nagturo pala to doon. At tingnan niya naman yung commendation o yung pagbigay ng instruction o panuntunan ni Pablo para sa mga tao sa Colossae. Pag dumating dyan, si Marcos, tanggapin niyo siya. Kita niyo ba yun? Yung ayaw niya dati, ngayon, ito yung ayaw niya dati, nagtuturo na siya. Napinsan siya ni Bernabe, na kung saan sa nakalipas na panahon nakapagturo na sa kanila, pagbalik niya, tanggapin niyo siya. Palagay nyo, nagkabati ba si Bernabe at saka si Pablo? Mukhang nagkabati naman na sila. Bakit? Yung pinag-aawayan nila alam niyo yun, paano kasama na siya sa maayos na paggawa? Ganito ba yung pagkalagay sa Tagalog? Kinukumusta kayo ni Aristarco na bilanggo ring kasama ko. At ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Mayroon na akong tagubilin sa inyo tungkol kay Marcos. Malugod niyo siyang tanggapin pagdating niya riyan. Isipin niyo naman, kung hindi yan nagkabati-bati, bakit pa ako, kung ako si Pablo, bakit pa ako magsusulat ng ganito para kay Marcos? Pabayaan ko na siya mabuhay niya at bahala siyang magkagulo-gulo. Pero hindi ganun Mukhang malaki na ang pinagbago ng manggagawang ito. Mukhang nakatulong ng mabuti si Bernabe sa pagbabago ni Marcos. Ngayon naman kapatid, samahan niyo pa po ko sa 2 Timoteo. Sa 2 Timothy, chapter 4, verse 11. Andun na po kayo? Basahin ko na lang po Sabi niya sa verse 11, si Lucas na lamang ang kasama ko. Okay. Kasama naman niya doktor ang kwento ng Timoteo, malapit ang mamatay si Apostol Pablo. Alam niya malapit na siya sa kamatayan. Sabi niya, ang kasama na lang niya ay si Lucas. Hanapin mo si Marcos. Ayan na naman, hanapin mo si Marcos at isama mo rin sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Diba? Magkabati-bati, yes. May kapakinabangan na si Marcos, yes. Mukhang malaki ang nagawang improvement ni Bernabe para kay Marcos. Siguro sa panahong yon hindi siya magandang isama dahil sariwa pa para kay Apostol Pablo ang hindi tamang pagkilos ni Marcos. Mukhang nagbago naman na yung tao. Mukhang malaki ang pagbabago niya dahil siya ay naging manggagawa din ng Diyos at naging kapaki-pakinabang kay Pablo na kilala na misyonero para sa mga hentil.
Kung naging kapaki-pakinabang siya, malamang-lamang na kasama na rin ni Apostol Pablo, si Marcos sa iba pang mga gawain sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Okay, pero bago dumating yon, alam nyo, mayroong pinag-awayan at nagkaroon ng malaking conflict. Balikan nyo na po yung aklat po ng mga gawa. Sabi niya sa verse 40, dahil sa kanilang pag-aaway, ayon sa 39 ng Acts 15, lumayas na si Bernabe, sinama si Marcos. Saan sila pumunta? Parehas pa rin ang gagawin, ano? Parehas pa rin po yung kanilang gagawin. Si Bernabe, isasama niya si Marcos, pupunta sila pa rin na Cyprus. Babalikan pa rin. Ang problema lang natin, hindi na natin malalaman kung ano pa yung inikot ni Bernabe. Yung kay Pablo kasi nakalagay sa Biblia kung saan sila iikot. Pero kung titingnan niyo po, ang kanilang paglalakbay, si Pablo at si Silas, hindi na sila dadaan ng Cyprus. Okay, hindi na po yun ang kanilang unang destination. Hindi kamukha dati, nung nag-mission sila sa kanilang unang missionary journey, si Pablo at si Bernabe, unang destination nila ay Cyprus. This time, hindi na po Cyprus ang kanilang destination. Okay, ang pumunta doon ay si Marcos at si Bernabe. Pero si Pablo, saan pumunta? Ituloy po natin ang verse 40. But Paul chose Silas and departed, having been commended by the brothers to the grace of the Lord. Okay, dahil nandun pa sila, siya na po yung pinanalangin ng mga mananampalataya at mga elders ng simbahan ng Antioch Church. Saan sila pumunta? And he went through Syria and Cilicia, strengthening the churches. Pag may mapa po kayo, then magandang tinitingnan yan eh. Ang Cilicia, ang lugar po ng Cilicia at Syria ay malapit lang sa Antioch. Una, ang Antioch ay nasa Syria. Yun muna po yung namisyonerohan nila doon, yun muna po yung pinuntahan. Pagkatapos sila ay pumunta sa Cilicia, dadaan sila sa hometown ni Paul na Tarsus. Kaya wala naman silang ibang dadaan kung hindi dyan. Pumunta sila sa Cilicia. Ibig sabihin, kung susamahin po natin yung missionary, paggawa ng mga to, kung si Pablo ay dito sa paakyat, si Bernabe at si Marcos ay pumunta doon sa dagat para pumunta ng Cyprus. Intindihan niyo po? Anong maganda sa mga nangyari? Hindi maganda na naghihiwalay yung magkaibigan at nag-aaway. Anong positibong nangyari? Dahil naghiwalay yung dalawang misyonero, naghiwalay yung dalawang tagapagturo, parang mas marami silang naabot na komunidad. Napansin nyo ba? Parang mas marami silang naabot. Bakit? Kung magkasama si Pablo at saka si Bernabe, depende kung saan sila unang pupunta. Dalawa lang silang nandoon. Pupunta sila ng Cilicia, pupunta sila doon sa Syria, dalawa sila. Ngayon, kung maghiwalay sila, parang mas marami silang mararating. Tama? Mas mabilis din nilang maabot. Yung kung may positibo tayo mahanap at makikita po doon, yun po yun. Naghiwalay sila, baka ginamit po ng Diyos ang sitwasyon na to para mas marami pa silang maabot sa pananampalataya. Kahit pa paano, merong magandang nangyari po sa bagay noon. Naghiwalay sila to reach many souls. Pero, masakit ang kanilang paghihiwalay. Paano natin titignan yung sarili natin dito? Sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos at pagmimisyon, maganda kung meron kang kasama at kung marami kayo. Nakakatulong po yun. Even kahit na simpleng word of presensya mo palang encouragement na eh.
presensya pa lang. Alam niyo ba yun? Um, kahit po nagdi-devotion lang kayo, pwede namang mag-isa mo lang eh. Pwede naman dalawa lang kayo. Pwede naman kayong tatlo. The mere fact na nandun ka, alam mo yun, nakakabigay ng encouragement sa bawat isa. Kaya kapag tayo ay mayroong mga paggawain at available ka at pupunta ka at nangako kang pumunta ka. It brings encouragement sa mga nagtuturo, kasama. Malaking encouragement po yun. As long as you're available at kaya mo sumama sa mga pagmimisyon, nakaka-encourage po yun. Alam mo, pag nagtuturo kami sa mga pastors, lagi akong sinasabi, wag na ako isama kasi kaya naman ninyo yung pagtuturo. Sinasama pa ako sa Bohol nung minsan, sabi ni Pastor Lito, sumama ka sa Bohol. Pag Sunday po, hindi ako pwede. Hindi ko kayo masasamahan ng Sunday. Tapos, 3 na sila magtuturo doon. No. Pag sumama ako, 4. Pag 4 kami, isa lang yung session ko doon. Pag magtuturo kami, isa lang ang para sa akin. Kaya yun lang po yun. 1 oras lang ako magtuturo. Mas mahaba pa yung biyahe ng eroplano na nakasakay ako sa eroplano na papunta. Kesa magtuturo ako doon. Ganun lang po yung assignment ko. Minsan bakit ako si pilit na sinasama? Alam mo, minsan na-encourage pala sila, nandun ka lang, tapos isa lang assignment ko, no? Tigdadalawa sila, ako lang isa lang sa akin. Ito lang assignment ko. But yung point lang nila, pag may kasama sila, mas na-encourage sila. Ang punto ko lamang, kapatid, sa mga gawain at available ka, nakaka-encourage po yun. Sa alin mo mga gawain sa Panginoon. Alam naman niyo po yun eh. Kahit pag naglilinis, di ba natutuwa kayo may kasama kayo? Kasimple lang ang para sa kanyang assignment, tapos sa'yo yung malaking gawain. Pero natutuwa ka, may kasama ka na nandun. Ganun lang kasimple yun. Ano? Pero alam niyo yun sa mga ministries po natin. Pag may kasama ka, mas gumagaan ang gawain. Encouragement lang, okay na yun. Kaya mga kapatid, when you say you'll join, you'll join. Pag sinabi mo sasama ka as long as you are available. Malaki pong encouragement po yun. Ikalawa, meron ding ikalawang pagkakataon para sa iba. Sa una, baka hindi effective. Baka next time, baka mas kapipakinabang na siya. Kaya lang, willing dapat siya. Pag hindi siya willing, wala pa rin kapakinabangan. At willing siyang magbago at mag-improve. Inahamon ko yung mga mas bata na mga mananampalataya sa church. Di na kami bumabata. Sino magtuturo dito? Next. Kailan kayo mag-step up? Pagpatay na yung mga manggagawa. Si Marcos was improved and became a teacher and missionary. Ayan po kay Pablo. Kailan tayo mag-step up? Pastor, marami pa kaming gagawin. Kami din naman, marami dapat gagawin. Pag sinabi ba ng Diyos, sige, marami din akong gagawin. And we'll just close the church. Okay ba sa inyo yun? Let's just close. Kung ayaw ninyo, simply close. Gawin na lang ninyo yung mga bagay sa mundo and enjoy the world, like Demas. Let's become Mark and not Demas. There is a second chance para kay Mark.
at nag-step up si Marcos sa gawain ng Diyos. Kasama din ni Marcos si Dimas. Ayon po yan sa aklat po na sinulat din ni Pablo sa Philemon. Kasama sila. Pero in-enjoy ni Dimas ang mundo more than the church. Kaya si Dimas is in a worse scenario. Hindi natin alam kung siya mananampalataya. Sa pagmimisyon, huwag tayong pabigat sa ministry kamukha ni Mark. Kung bakit tayo siyang isama ni Pablo, ang tingin niya ay pabigat. Sana hindi tayo maging pabigat sa mga gawain. At pag hindi ka pabigat, the more joy ang binibigay sa mga kasama natin, anuman ang ministry na mayroong ibibigay ang Diyos sa bawat isa. Nawa tayo ay maglingkod ng buong puso. Huwag tayo maging pabigat, bagkus tayo maglingkod para sa kaharian at kaluwalhatian ng ating Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Tunay nga at dapat nga na kami nga ay nagmimisyon. At kami nga dapat ay kabahagi sa inyong mga gawain. Hindi lang yung mga gawain sa mundo na walang kapupuntahan kung hindi kapahamakan. At pang-temporal na katuwan at kaligayahan. Tulungan kami, o aming Diyos, be like Mark, na hindi naging pabigat sa mga sumunod na panahon bagkus siya ay naglingkod ng buong puso and improve. At naging kagamit-gamit po siya sa kanyang kaharian. Maging kagamit-gamit nawa ang bawat sa amin sa inyong gawain sa balat ng lupa at sa kaliligtas din po ng iba pang mga kaluluwa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, pong lahat ang aming dalangin. Amen.